Oh, hello. Kamusta tayong lahat? I praise the Savior and Redeemer of mankind, Jesus Christ, for the forgiveness of our iniquities. And because of Him, we look beautiful in the eyes of our Father. And I'm thankful to my Father for sending Jesus to us. Our Father is awesome. He's magnificent, forever loving, merciful, and full of grace. And He communicates with us through the power of the Holy Spirit. And so we have love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. Because of our Father, because of Jesus Christ, and because of the Holy Spirit. And the Holy Spirit also comforts us. And teaching us to always do the right thing. So last time we read 1 Samuel chapter 8. So this was when the Israelites were demanding a king. They asked Samuel to give them a king. Kasi nainggit sila sa kanilang mga neighbors, sa ibang mga country or tribes na may king. Hindi nila naiintindihan na kaya sila nananalo sa war is because of the Almighty Father. Because the Father is the King. Hindi nila naiintindihan yon. And they talked to Samuel to give them a king to reign over them. Nag-worry ang mga Israelites dahil yung mga anak ni Samuel were wicked. Hindi na naiisip na si Almighty Father lagi ang nagpa-provide everything for them. May apply natin to sa buhay natin. Ang dami natin mga bagay na hinihingi kay Almighty Father. Si Almighty Father binigay na sa atin ang lahat ng bagay. But then we want more. We are selfish. So kaya tayo napapahamak. It's because of our own doings. So dito iniisa-isa ni Samuel yung mga gagawin ng king. Binigyan na sila ng warning ni Almighty Father. Nakukuha nila ng isang king, yung mga anak nila, gagawing mga servants. Ang saya-saya nila, dapat hindi sila servants. Dahil sila ay anak ni Almighty Father, provided lahat ni Almighty Father. But then they wanted a king. And so, magiging servants sila ng king. Kukunin ng kanilang mga anak, kukunin ng kanilang mga ari-arian, kukunin ng kanilang mga hanap buhay. Pero matigas ang ulo ng mga tao. Hanggang ngayon, tayo, matigas ang ulo natin. So si Almighty Father, binibigay niya yung mga requests natin.
Hindi dahil sa para makakatulong sa atin, kundi dahil sa matigas ang ulo natin, ibinibigay na sa atin lahat. Sige, binibigay ko sa ito. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Kung nasa iyo na. Tingnan natin kung may iba ba ang buhay mo. Bibigay ko sa iyo. Gusto mo ng trabaho na na malaki ang sweldo? Sige, ibibigay ko sa iyo, no? Pero ano ang kapalit nun? Pag binigay na sa iyo ni Almighty Father yung trabaho na gusto mo na may malaking sweldo, anong mangyayari? Alam ni Almighty Father, pero matigas ang ulo ng tao. So, example, no, gusto mo ng malaking sweldo, o nagpipray ka kay Almighty Father, bigyan ka ng malaking sweldo, pero hirap ka naman doon sa trabaho mo. Pero yun ang pray mo, di ba? Tapos sisisihin mo si Almighty Father ngayon kung bakit malungkot ka, hindi ka fulfilled sa trabaho mo, di ba? Pinag-pray mo yun. Di ba pinag-pray mo na makapag-abroad ka? O ba't hindi ka ngayon masaya? Ngayon nakapag-abroad ka na. Kasi hindi makakapag-fulfill sa atin ang mga bagay na hinihiling natin. Ang makakapagbigay sa atin ng contentment, si Almighty Father. Ang makakapagbigay sa atin ng peace, ng joy, si Almighty Father. Kaya sa lahat ng bagay, let's seek the counsel of our Father. Almighty Father, tama ba itong gagawin ko? Almighty Father, ito bang will mo para sa akin? Mapapalapit ba ako sa iyo kung ito ang request ko, Almighty Father? Kaya nga diba ang first commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Dahil sa lahat ng bagay, ikukonsulta natin kay Almighty Father. Kahit na sabihin mong minor decisions man yan or major events na kailangan gawin mo sa buhay, seek God. Seek His counsel, His advice. Ngayon kung wala nang way para makalusot ka, Lord, hindi ko to gusto. Gusto ko masunod yung gusto mo, Lord God. Ikaw ang gumawa ng paraan. Gagawin ni Almighty Father yun. Bibigyan ka ni Almighty Father ng dahilan para mas mapalapit ka sa Kanya at yung mga bagay na makakapagpalayo sa'yo sa Kanya, hindi niya ibibigay. Dahil mahal ka ni Almighty Father. Maraming tao na example, maraming taong gustong yumaman sa mundo na to. Pero kung yung bagay na ikayaman mo ang makakapagpahiwalay sa'yo kay Almighty Father, bakit gugustuhin mo yun? Temporary lang yun. May mga bagay na gustong-gusto mo dati, gustong-gusto ko to, itong pinagpipray ko, binigay sa'yo ni Almighty Father. Dumating yung time na hindi ka na masaya. Kasi hindi sa'yo, will ni Almighty Father yon. Kaya turuan tayo ni Almighty Father ng lessons. At may mga pinahinihiling ka na ibinigay sa'yo, pero may kapalit naman, no, na magkakaroon ka naman ng sakit. Lord, sana hindi mo na sa akin binigay ito. Magkakasakit pala ako. Oh, sino ngayon may kasalanan? Ikaw, di ba? Matigas ang ulo natin. Tayo, matigas ang ulo, mga tao. Kaya, sa lahat ng bagay, itatanong natin kay Almighty Father. Almighty Father, tama ba? So, dito na tayo na sa 1 Samuel chapter 9.
There was a man of Benjamin. So, lahi ni Benjamin, tribe of Benjamin, whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Apiah, a Benjamite, a mighty man of power or wealth, mayaman sa mga material things, maraming connection, sikat, no? So, tribe siya ni Benjamin, siya si Kish. At meron siyang anak. And he had a choice. And handsome son. May gwapo siyang anak. Complete package yung anak niya. Gwapo. Pag sinabi dito sa Bible na gwapo, gwapo. No? Handsome, no? Alam naman natin ibig sabihin handsome, di ba? Dito dinescribe si Jesus Christ na hindi siya attractive. Dito sa Bible, no? Walang bagay na ma-attract ka sa itsura niya. Nakalagay dito sa book of Isaiah yun. O Isaiah ba yun? Dinescribe yung itsura ni Jesus Christ. Yung physical appearance niya. Ngayon, ang physical appearance naman itong si Saul, handsome, whose name was Saul. There was not a more handsome person than he among the children of Israel. Sa buong lugar ng Israel, siya lang pinakagwapo. Pag sinabing sino yung pinakagwapo dito sa Israel, yun. Ano, Benjamite yun. Yung anak ni Kish. Yun ang pinakagwapo. Highest level na ng kagwapuhan nung time niya. See? Saul. From his shoulders upward, he was taller than any of the people. Sobrang tangkad. Meron ba kayong hinahanga na matangkad na lalaki na gwapo? Mas gwapo pa ron si Saul. Kasi nga, buong Israel ang sakop ng kanyang kagwapuhan. Matangkad siya. Taller than any of the people. So, outstanding siya, no? Dahil matangkad siya, gwapo siya. Siguro kung ay artistahin, no? Verse 3, now the donkeys of Kish, Saul's father, were lost. Nawawala yung donkey ni Kish na tatay ni Saul. Hindi ito nagkataon. Inalaw ni Almighty Father na mawala yung donkey ni Kish. Nang sa ganon, ipahanap ni Kish kay Saul. Saul's father were lost, and Kish said to his son Saul, please take one of the servants with you and arise. Dalhin mo ang isa sa mga servants natin. So may servant sila, meaning nasa upper bracket or upper echelon of the society. Ang pamilya ni Kish, tsaka ni Saul. Please take one of the servants with you and arise and go look for the donkeys. Go and look for the donkeys. Hanapin niyo yung donkeys. Namasyal yung mga donkeys, no? Malis. Si Almighty Father nagpaalis nun. So he passed through the mountains of Ephraim and passed through the land of Shalashah, but they did not find them. Hindi nahanap yung mga donkeys. Then they passed through the land of Shalem, and they were not there. Ano ba yung Tagalog ng donkeys? Bisero? Bisero? Asno? Ay, ano yung bisero? Bisero. Tinagawa ko ng bisero ba? A colt. Bisiro. Colt. Donkeys. Asno. So, nawawala yung mga asno. Then they passed through the land of Shalem, and they were not there. Then he passed through the land of Benjamites, but they did not find them. Hanap sila ng hanap. Dalawa sila, no?
When they had come to the land of Zuph, Saul said to his servant who was with him, "Come, let us return." Alam mo, umuwi na tayo. Hindi na natin mahanap yung ating mga asno. Sabi niya sa servant, "Lest my father sees caring about the donkeys and become worried about us." Mag-worry na yung father natin. Yung father ko, mag-aalala na siya. Imbis na yung donkey na inaalala niya, tayo na ang inaalala niya. Kaya umuwi na tayo. Sabi ni Saul. And he said to him, "Look now, there is in the city a man of God." Sabi ng servant. And he is an honorable man, meaning respectable man, at meron isang salita, ibig sabihin ng honorable man. All that he says surely come to pass. Lahat ng kanyang mga sinasabi ay nangyayari. At alam niya yung mga bagay-bagay. Ito ibig sabihin ng all that he says surely come to pass. So let us go there. Perhaps he can show us the way that where we should go, or that we should go. Baka alam niya kung saan tayo pwede magpunta para mahanap natin ang ating mga asno. Pagtanong natin. Kasi nga si Samuel, siya yung judge, wise siya, alam niya, no? Yung mga bagay-bagay. Saan niya nakuha yung kanyang wisdom? Kay Almighty Father. Gift sa kanya. Through the power of the Holy Spirit. At nakikipag-usap kay Samuel. Si Almighty Father through the Holy Spirit and through dreams and visions. Verse 7, "But look." Then Paul said to the servant, "But look, if we go, what shall we bring the man?" Kung pupunta tayo kay Samuel, hindi pala alam ang pangalan. Man lang. Kung pupunta tayo dun sa man of God, ano ang daladala natin? Wala tayong regalo. For the bread in our vessels is all gone. Ubus na yung tinapay natin, nakain na natin. Hirap maganap, napagod tayo, kinain na natin. And there is no present to bring to the man of God. What do we have? Wala tayong pangregalo, wala man lang tayong maibigay. Anong meron tayo para may maibigay man lang tayo? And the servant answered Saul again and said, "Look, I have here at hand 1/4 of a shekel of silver. I will give that to the man of God to tell us our way." Ito na, meron akong natitira dito. 1/4 of a shekel of silver. Yung isang shekel nung time na yun, equivalent ng sweldo ng 50 days. 1/4 lang ang dala nila. So, sweldo to ng pang 12.5 days. Equivalent nung time na yun. 1/4 of a shekel of silver. I will give that to the man of God to tell us our way. Verse 9, "Formerly in Israel, when a man went to inquire of God, he spoke thus, 'Come, let us go to the seer.'" Dati noon, ang tawag sa isang prophet ay seer. So kung meron sila itatanong, hingi sila ng advice, ang sasabihin nila, "Come, let us go to the seer." For he who is now called a prophet was formerly called a seer. Verse 10, "Then Saul said to his servant, 'Well said, come, let us go.'" Sige, pagpunta tayo, meron ka palang dadala dyang shekel of, yun ang ipangregalo natin. May dadala ka palang 1/4 of a shekel of silver. So they went to the city where the man of God was. As they went up the hill to the city, they met some young women going out to draw water, and said to them, "Is the seer here?" Verse 12, "And they answered them and said, 'Yes, there he is.' Oo, andun siya, just ahead of you. Hurry now, for today he came to the city, because there is a sacrifice of the people today on the high place." Merong sacrifice para sa mga tao ngayon sa high place. Kaya nandito siya ngayon. Pero yung pagkakawala ng donkey, hindi yun
ng pagkakalandaang kinikish. Hindi yun basta lang nawala, kundi inalaw ni Almighty Father yun nang sa ganon makapunta si Saul kay Samuel para mag-meet sila. Verse 13, as soon as you come into the city, you will surely find him before he goes up to the high place to eat. For the people will not eat until he comes, because he must bless the sacrifice. So, merong isa-sacrifice doon. At bago kumain, iniintay nila si Samuel. Hindi kakain ng tao hanggat hindi nabe-bless ni Samuel. Kasi si Samuel yung prophet ni Almighty Father. Sa kanya nakikipag-usap directly si Almighty Father. Ngayon, ang kausap natin, si Jesus Christ, si Almighty Father, through the power of the Holy Spirit. Hindi natin kailangan pa ng iba pang tao na papagitna sa atin, kasi ang papagitna na sa atin ay si Jesus Christ, ang ating mediator, redeemer, high priest. Noon, mahirap mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Pag sinabi ni Almighty Father na hindi ka mapapatawad, hindi ka mapapatawad. Pero ngayon, dahil dumating na si Jesus Christ, mapapatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Nagkakasala tayo. Hindi tayo perfect. At hingi tayo ng tawad kay Jesus Christ. And then, nagkakasala na naman tayo. Hingi ulit tayo ng tawad kay Jesus Christ. Mapapatawad tayo. Pero syempre, kung nasa sa atin ang Holy Spirit, alam natin na nasa sa atin yung meron tayong fruits of the Holy Spirit. At yun ay dapat na maipamuhay natin nang sa ganun lumago yung mga fruits na yon. Ma-maintain yung fruits na yon sa buhay natin. At nang sa ganun, mabibigyan din tayo ng gifts. Yung gifts, bigay ni Almighty Father yon through the power of the Holy Spirit. Gusto mo man o hindi. Kasi gift yon. Hindi mo man hilingin, ibigay sa iyo ni Almighty Father yung gift. May times na mga tao ay hinihiling nila yung gift, hindi sa kanila ibibigay. So, nasa kay Almighty Father na yan, through the power of the Holy Spirit, kung gusto kanyang bigyan ng gift. Pero, kung tayo ay followers of Jesus Christ, dapat tayo ay namumunga, fruitful, no? Ano yung fruitful? Susunod natin yung utos sa atin ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father. Now, therefore, go up, for about this time you'll find him. Verse 14, so they went up to the city, and they were coming into the city. There was Samuel. So, ito yung unang pagkakataon na magkita si Samuel at saka si Saul. Coming out toward them on his way up to the high place. Palapit si Samuel kay Saul at saka sa servant. Coming out toward them on his way up to the high place. Now the Lord had told Samuel in his ear the day before Samuel came. Bago pa man darating si Samuel, bago pa man darating si Saul, alam na ni Samuel. Bakit? Si Almighty Father na kinausap na niya si Samuel. Now the Lord had told Samuel in his ear the day before Saul came, saying, tomorrow about this time I will send you a man from the land of Benjamin. Alam naman natin, no? Na you will hear a voice behind your ear. Ganun nakikipag-usap sa atin si Almighty Father. Kaya kung hingi tayo ng advice kay Almighty Father, maririnig natin kung ano yung kanyang mga directives. Kung ano ang decision natin na dapat gawin. Sasabihin sa atin ni Almighty Father. Madidinig natin. At nabasa natin yan, di ba? Sa Isaiah. You will hear a voice behind your ear. Nasa Isaiah chapter 30 verse
21. May mga tao hindi nila alam na nakikipag-usap pala si Almighty Father. Bakit hindi nila alam? Kahit na religious sila, hindi nila alam na nakikipag-usap pala si Almighty Father. Kasi, kaya hindi nila alam, mali ang way ng pagpe-pray nila. Meron silang false gods or graven images. Kaya hindi nakikipag-usap sa kanila si Almighty Father. Kaya may mga tao na nagtataka, nakakausap mo si Almighty Father? Sumasagot? Oo, sumasagot. At hindi nagbabago yung tatay natin. Nakikipag-usap siya noon sa mga anak niya. Hanggang ngayon nakikipag-usap si Almighty Father sa mga anak niya. Kung ikaw ay Christian, you follow Jesus' teachings. Christian ha? Christian. Pag sinabing Christian, ano yung root word ng Christian? Christ. Si Christ ang wino-worship natin. Hindi ibang tao, hindi santo, hindi si Mary. Ganon ang Christian. Hindi si Paul, hindi si Peter. Kaya pag sinabing Christian, ang sentro si Christ. Kasi sa kanya nakabase ang ating faith. Hindi kay Mary, hindi kay Peter, hindi kay Paul, hindi kay John. Kaya pag sinabing Christian, si Jesus Christ. May mga tao kasi na nagsasabi na sila ay Christian. Pero they worship Mary, they worship Paul, they worship Peter, they worship Jude. Ang dami nilang sinasamba. That's paganism. That's not Christianity. Kaya hindi nyo nakakausap si Almighty Father. Kaya hindi nyo nakakausap si Jesus Christ dahil paganism ang paniniwala ninyo. Kaya dito, si Samuel, no? Verse 15, Now the Lord had told Samuel in his ear the day before Saul came, saying, Tomorrow about this time I will send you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him commander over my people Israel, that he may save my people from the hand of the Philistines, for I have looked upon my people, because their cry has come to me. Maawain si Almighty Father. Pero yung mga tao, hindi nila iniisip si Almighty Father kung ano ang nararamdaman ni Almighty Father. Selfish ang tao. Hindi nila naiisip yung ating Creator. Basta ang tao, naiisip lang nila, kami, paano kami, Lord, paano kami, yung buhay namin. Ba't hindi natin naiisip si Almighty Father? Selfish people, greedy. Si Almighty Father, bigay siya ng bigay sa atin. Pero hindi man lang tayo nagpapasalamat. Kung binibless tayo ni Almighty Father, nananakit pa tayo ng kapwa-tao natin. Wicked people. Ngayon, hindi tayo magtataka sa Judgment Day kung saan mapupunta ang karamihan ng mga tao. Verse 17. So when Samuel saw Saul, Lord said to him, There he is, the man of whom I spoke to you. This one shall reign over my people. Ito na yung lalaki na sinasabi ko sa iyo. Siya ang mangunguna sa aking mga tao. Verse 18. Then Saul drew near to Samuel in the gate and said, Please tell me,
Where is the seer's house? So si Saul lumapit kay Samuel sa gate at kinausap niya, saan ba dito yung bahay ng seer? Verse 19, Samuel answered Saul and said, I am the seer. Go up before me to the high place, and you shall eat with me today. So, yung ways ni Almighty Father, alam niya na kailangan mawala ng mga donkeys para hanapin ni Saul. Nang sa ganon, si Saul naman ay pupunta kay... Nang sa ganon, yung servant naman magbibigay ng idea kay Saul at may dala-dala silang shekels of silver para ibigay kay Saul. Hindi pagkakataon yon. Alam ni Almighty Father yon. Yung result ng nakikita ninyo, yung resulta ng pagkawala ng donkey na siya naman na resulta ng inutusan si Saul ni Kish na isama yung servant, na kung hindi isinama yung servant, walang magbibigay ng idea kay Saul na pumunta sa seer. Naintindihan natin? Kaya isinama yung servant ni Almighty Father. May mga dahilan si Almighty Father. Lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ng event na nangyayari sa buhay natin, may mga tao tayong nami-meet sa araw-araw. Bakit ko ba nakilala itong taong to? May mga ganong nang pangyayari. Bakit? Si Almighty Father, alam niya ang reason. Yung taong yon ay magiging isang may inspire ka, o yung isang taong yon ay magiging isang burden mo. So si Almighty Father lahat ang nakakaalam. Ulitin natin, verse 19. Samuel answered Saul and said, I am the seer. Go up before me to the high place, for you shall eat with me today. And tomorrow I will let you go and will tell you all that is in your heart. Sumama ka sa akin sa high place. Kakain ka kasama ko at bukas, hayaan na kitang umuwi at sasabihin ko sa iyo kung ano ang nasa puso mo. But as for your donkeys that were lost 3 days ago, do not be anxious about them. Bakit alam ni Samuel? Siyempre, si Almighty Father nagsabi sa kanya. Hindi pa naman nasasabi yung tungkol sa donkeys. Alam na agad ni Samuel. So, ang sagot ni Samuel, wala pang tanong si Saul. Sabi ni Samuel, pero yung sa donkeys mo na nawawala 3 days ago. No? Tagal lang nawawala, di ba? Huwag ka mag-alala sa kanila. Do not be anxious about them. For they have been found. Nahanap na yung mga donkeys mo. Ginawa lang ni Almighty Father yon para umalis ka ng bahay mo. Hanapin mo yung donkeys mo para makausap kita, magkita tayo dito. Hindi na sinabi, no? Pero yun ang reason ni Almighty Father. For they have been found, and on whom is all the desire of Israel? Is it not on you and on all your father's house? Ano ang kagustuhan, and for whom or on whom is all the desire of Israel? Ano ang gusto ng Israel? Is it not on you and on all your father's house? Ang desire ng Israel, ikaw at ang kabuuan ng pamilya mo. So ibig sabihin, ikaw ang gusto, ikaw ang napili. Verse 21, and Saul answered and said, am I not a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Why then do you speak like this to me? Bakit ganito mo ko kausapin na parang importante ako? Wala naman kaming kakwenta-kwenta. Kung kung sasalita natin, wala naman na kaming kakwenta-kwenta dahil pinakamaliit lang yung tribe namin. Hindi kami sikat. Ano lang kami, simple lang kami. Kami pinaka-least
sa family, sa tribe ng Benjamin. Pero bakit ganito ka makapag-usap sa akin? Parang binibigyan mo ako ng importansya. So dito pala makikita natin na si Saul, meron siyang insecurity. Insecure siya, no? Alam niya na yung smallest yung tribe nila, tapos least of the family of the tribe of Benjamin pa siya kasali. So may insecurity. At saka nga, pag sinasabing Benjamite, ano ba yung nangyari sa tribe ng Benjamin? Di ba nagkaroon ng kasalanan yung Benjamin? At saka, yung Benjamin, siya yung pinakabunso. Kaya, nabanggit niya to. Sa mga tribes of Israel, ang Benjamin ang bunso. Verse 22, Now Samuel took Saul and his servant and brought them into the hall and had them sit in the place of honor among those who were invited. There were about 30 persons. So may mga invited na mga tao, 30. So nasa place of honor, pinaupo si Saul. And Samuel said to the cook, Bring the portion which I gave you, of which I said to you, set it apart. Ilabas mo yung portion na binigay ko sa'yo, nasabi ko na i-reserve mo. Set it apart. So, naka-reserve yun, wag mong gagalawin. Yun ang portion na sabi ko na ihiwalay mo sa iba. Ilabas mo na ngayon, yung portion na yun. Portion ng pagkain yun, ibig sabihin, yung part ng pinakamasarap na part na kakainin, yun ang ipinatabi ko sa'yo, ilabas mo na ngayon, sabi niya sa cook. So, the cook took up the thigh with its upper part and set it before Saul. Thigh, tsaka yung upper part, ano, hita, no? Hita nung, hindi natin alam kung cattle ba to, or sheep, or lamb. Yung niluto, ang laking part yun, upper part, kasama yung thigh. At inihain kay Saul. And Samuel said, here it is, what was kept back? Ito yung nakatabi. Ito na. It was set apart for you. Eat it. Ito ay tinabi talaga para sa'yo. Kainin mo. Ito yung pinakamagandang parte. Inihanda talaga to para sa'yo. For until this time, it has been kept for you. Kasi talagang para sa'yo yan. Inaantay ka namin. Ito talagang parte ng masarap na ulam na to or pagkain na to. Talagang para sa'yo to. Nakatabi to para sa'yo. Naka-reserve to talaga sa'yo. Since I said I invited the people. So Saul ate with Samuel that day. So kinain ni Saul. Kasabay niya si Samuel nung araw na yun. Verse 25, when they had come down from the high place into the city. So tapos na silang kumain, di ba? Bumaba na sila from high place into the city. Samuel spoke with Saul on the top of the house. So may bahay doon. At kung may bahay doon, syempre may kwarto ron. So nakipag-usap ngayon si Samuel kay Saul sa top of the house. Hindi natin alam kung second floor to, no? Kung ilang floor ba yung bahay. Basta top of the house. They arose early. Ibig sabihin they arose early, doon natulog si Saul. Sa prepare na lugar ni Samuel para kay Saul. Doon natulog si Saul. Tapos nag-usap sila. Pagkatapos silang mag-usap, natulog na sila. Sa iba kasing version nakalagay, afterward, he prepared a bed for Saul on the top of the house and he slept. Sa ibang version. Verse 26, they arose early, maagang gumising. And it was about the dawning of the day that Samuel called to Saul on the top of the house, saying, Get up, that I may send you on your way. And Saul arose, and both of them went outside, he and Samuel. Oh, tumayo ka na, para mapauwi na kita. Kaya, tumayo na si Saul, gumising na siya, at lumabas na ng bahay.
So sabay silang lumabas. As they were going down to the outskirts of the city, Samuel said to Saul, "Tell the servant to go on ahead of us." Sabihin mo to sa servant mo, mauna na siya sa iyo. Magpaiwan ka muna. Sabay tayong maglakad, maiwan ka muna. Mauna na yung servant mo. And he went on, "But you stand here a while, that I may announce to you the word of God." Pero dito ka muna. Sa tabi ko, mag-uusap tayo. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang salita ng Diyos. Pinapasabi sa iyo. Sabi ni Saul kay Samuel. So, tina tayo 1 Samuel chapter 10. Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, "Is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance?" Nung time na yun, no, normal yung magbeso-beso ang lalaki sa lalaki. Diba si Judas nga, he kissed Jesus. Up to now, yung mga Israeli, nagbebeso-beso din sila, diba? Tsaka sa ibang mga, ibang lugar, na pagmahal nila yung tao, pero hindi may mali siya, kundi mahal lang nila at may respeto sila, diba? May kiss, sa beso-besong ganon. So, saan ba bang country yon? As greetings and at the same time na pag kayong malapit sa loob mo. Sa Europe at saka sa Latin America. They greet each other with a cheek kiss. Pero yung iba namang culture, ang ginagawa na, shake hands, no? Sa iba namang culture, sa Japan, yuyuko ka lang, di ba, ganon? Arigatou gozaimasu. Di ba, ganon sa ibang mga country. Sa ibang mga, sa Japan, sa China, hindi ko alam sa China. Pero sa ibang mga country, shake hands, di ba? Yung iba naman, sa Latin America, sa may Middle East, no? Common yun, cheek kissing. Kasi yung iba kasi akala, homosexuality ba? Hindi gano'n na. Malaswa lang isip ng mga tao, malisyoso. Masama ang isip ng tao. Kasi yun ang kanilang gawain. Kaya malisyoso sila kasi sila mismo yung gumagawa ng kadumihan. So, ituloy natin, no? 1 Samuel chapter 10. Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head. So he anointed Saul and kissed him and said, "Is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance?" Ano yung inheritance? Ikaw magiging commander or leader na pinili ni Almighty Father, na anointed ka para sa inheritance ni Almighty Father. So, sino ang inheritance? Ang inheritance ni Almighty Father ay ang mga tao. Hindi kayamanan. Hindi importante kay Almighty Father ang silver, gold, or gems, or jewels. Basura kay Almighty Father. Yan ang importante kay Almighty Father. Ang true treasure, tayo na mga anak niya. Nagkakaintindihan tayo doon. Verse 2, when you have departed from me today, you will find 2 men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah. And they will say to you, the donkeys which you went to look for have been found. And now your father has ceased caring about donkeys and is worrying about you, saying, what shall I do about my son? So pag naghiwalay tayo ngayon, sabi ni Saul, makikita mo ngayon 2 lalaki malapit sa tomb ni Rachel sa na territory ng Benjamin sa may Zelzah.
Ang sasabihin nila sa'yo, yung donkeys na hinahanap nyo ay nakita na. Ngayon, hindi na nag-aalala yung tatay mo sa donkeys. Nag-aalala na yung tatay mo sa iyo. Kung napano ka na. Saying, what shall I do about my son? Saan yung anak ko? Nawawalaan naman yung anak ko. So, alam ni Samuel. Bakit alam ni Samuel? Dahil si Almighty Father ang nagsasabi kay Samuel. Verse 3. Then you shall go on forward from there and come to the terebinth tree of Tabor. There are 3 men going up to God at Bethel will meet you, one carrying 3 goats, another carrying 3 loaves of bread, and another carrying a skin of wine. Binanggit na naman yung terebinth tree. No? Dito sa verse 3. Dahil lagi natin nababasa, di ba, yung terebinth tree? Yung puno ng terebinth. Then you shall go on forward from there and come to the terebinth tree at Tabor. Dito sa Genesis chapter 18, si Jesus kasama yung dalawang angels nag-appear kay Abraham. Terebinth at Mamre sa Genesis chapter 18. Ngayon sa Judges chapter 6, the angel of the Lord appears to Gideon under a terebinth tree in Ophrah. Sinong angel of the Lord na to? Si Jesus to. No? Na nag-appear kay Gideon. Sa terebinth tree din. Dito sa Judges chapter 13, si Manoah tsaka yung wife niya, nag-appear na naman doon si Jesus. Na hindi naman Jesus ang kanyang name. Ulitin ko, naging Jesus lang ang name ni Jesus nung siya ay pinanak dito sa mundo. Pero, nung time na to, nung sa Judges chapter 13, hindi niya binanggit kung anong name niya kasi it's too wonderful for us to understand. Or too marvelous yung ibig sabihin ng name niya. Kaya hindi maiintindihan. Kaya hindi niya sinabi ang kanyang name. At saka, may respeto siya kay Almighty Father. Gusto ni Jesus Christ, the commander of the army of the Holy Father, na si Almighty Father ang maitaas. Kaya hindi niya binabanggit ang kanyang name. Na? So, nabanggit dito yung terebinth tree. Ngayon dito sa 2 Samuel, hindi pa rin nababasa, nabanggit din dito yung terebinth tree, si Absalom. Doon sumabit sa puno ng terebinth tree. Isaiah chapter 6 naman, binanggit din yung terebinth tree. At dito sa Isaiah chapter 1, terebinth tree. Ano nga yung terebinth tree? Malaking puno ang terebinth tree. Maraming dahon. At meron siyang, sa kanya galing yung turpentine. So, matapang yung amoy niya. At saka yung terebinth tree, kahit na dry season or may drought, malalim yung ugat niya, malaking puno. So, itong terebinth tree, importante ito, kaya ito binabanggit sa Bible. Ha? Maging kagaya tayo ng terebinth tree. Si Jesus Christ, nagpakita siya sa may terebinth tree kasi nga may ibig sabihin yung terebinth tree. Kaya dito sa verse 3 ng 1 Samuel chapter 10, then you shall go on forward from there and come to the terebinth tree of Tabor. Then 3 men going up to God at Bethel will meet you, one carrying 3 young goats, another carrying 3 loaves of bread, another carrying a skin of wine.
So symbolically, may ibig sabihin itong Cherubim tree na to. Verse 4, and they will greet you and give you 2 loaves of bread, which you shall receive from their hands. Bibigyan ka nila ng tinapay at i-greet ka nila. And after that, you shall come to the hill of God, where the Philistine garrison is. And it will happen when you have come there to the city, that you will meet a group of prophets, or a group of prophets, coming down from the high place with a stringed instrument. Pagbaba mo rin, may makikita ka namang mga prophets. May magbibigay sa'yo ng tinapay. Una-muna may makikita kang tao. 3 tao sa may Cherubim tree, mamimit mo sila. O, alam natin, no? Yung ibig sabihin ng Cherubim tree, kaya binanggit yung Cherubim tree. Puno na malaki, na malalim ang ugat, na laging green kahit drought. Sinisimbolize si Almighty Father, no? Characteristic ng yung Cherubim tree. Ngayon, 3 men ang makikita niya. Bigyan siya ng na may dadalang 3 young goats, may dadalang 3 loaves of bread and wine. So, ibig sabihin na anointed si Saul dito. Kasi 3 young goats, 3 loaves of bread, at may wine pa. Symbolize ng bread of life, yung skin of wine, si Jesus Christ, yung wine, no? Yung blood ni Jesus Christ. So, anointed siya, ibig sabihin siya yung pinili ni Almighty Father. Tapos, sa kanya bibigay yung 2 loaves of bread, natatanggapin niya. O, dito naman tayo sa verse 5. No? After that, you shall come to the hill of God, where the Philistine garrison is, and it will happen, when you have come there to the city, that you will meet a group of prophets coming down from the high place with a stringed instrument. May mga music naman. Mamimit mo naman. So, ano to, sinasalubong ka. Binibigyan ka ng blessing. Doon ka galing sa Cherubim tree, tapos may mamimit ka ng mga tao, na may pagkain na. So, it's a celebration. Isin-celebrate yung hirang sa kanya bilang king ng Israel. With a stringed instrument, a tambourine, a flute, and a harp before them, and they will be prophesying. So, may celebration, and then nandun din ang Holy Spirit. No? Nakita natin? Naintindihan ba ninyo? Nandun yung Holy Spirit kasi nagpa-prophesy yung mga prophets. Nagpapatunog or nagpa-play ng mga stringed instruments, tambourine and flute, celebration. Before that, may mga tinapay, may wine, merong young goat. Tapos, ang galing sila, dun niya mamimit sa may Cherubim tree, no? So, pinagkasunod-sunod ni Almighty Father yung magiging mamimit niya. So, hindi ito nagkataon lang, kundi si Almighty Father, design niya to. Kasi siya nga, itong si Saul ang pinili bilang hari. So, ginigreet ni Almighty Father si Saul. Isine-celebrate niya. Ang bait ni Almighty Father. Isine-celebrate ni Almighty Father. Ito yung way ni Almighty Father in accepting Saul and celebrating him as his anointed, the first king of Israel. Verse 6. Then the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with him, and be turned into another man. Yung Spirit ni Almighty Father, yung Holy Spirit, mapupunta sa iyo at ikaw ay magpa-prophesy at magiging iba kang nilalang, iba kang tao.
be turned into another man. Mag-iiba ka. So tayo, dumating si Jesus Christ, naging iba tayo. Sinelebrate tayo ni Almighty Father. Binigay niya sa atin si Jesus Christ. Binigay sa atin ang bread of life. Yung blood ni Jesus symbolizes wine. Nandito din. Another carrying a skin of wine. Yung young goat, ibig sabihin dito, sacrifice. Yung terebinth tree dito, yung katangian ng stable or strong tree. Na hindi, kahit na drought, hindi mag-iiba ang kulay. Ano pa din? Hindi siya matutuyuan, hindi siya malalagas. Ibig sabihin. So tayo rin nung tayo ay naniwala kay Jesus Christ. Nung tinanggap natin siya bilang Savior natin, in-acknowledge natin, Redeemer natin, naniwala tayo kay Jesus. Sinelebrate tayo ni Almighty Father. Hindi man natin nakikita dito sa mundo na sineselebrate tayo ni Almighty Father, but in heaven, nag-celebrate si Almighty Father together with His heavenly hosts. At tayo ay naiba ng tao. Hindi tayo gaya ng dati. Iba na tayo. Pag tayo ay naki Almighty Father, at si Almighty Father ay nasa puso natin, nasa heart natin, yung puso natin may iba. The Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with Him, and be turned into another man. Verse 7, let it be when these signs come to you, that you do as the occasion demands, for God is with you. Kasama si Almighty Father. So tayo rin ganoon din. May mga occasion or events na kailangan nating magdesisyon, huwag tayong matakot. For God is with us. Verse 8, you shall go down before me to Gilgal. Sabi ni Samuel, and surely I will come down to you to offer burnt offerings and make sacrifices of peace offerings. 7 days you shall wait, till I come to you and show you what you should do. 7 days, mag-antay ka. Bababa ako ng Gilgal. Kasama kita. Pero, pupunta ako sa'yo. Mag-offer ng burnt offerings at sacrifices of peace offerings. Mag-aantay ka ng 7 days. 7 days, why 7 days? Is a complete number. A completion. Till I come to you and show you what you should do. Para sabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. Verse 9, so it was when he had turned his back to go from Samuel that God gave him another heart. Anong heart ang ibinigay ng Almighty Father kay Saul? A good heart. And all those signs came to pass that day. So lahat ng mga binanggit ni Samuel, nangyari yon. Dahil si Almighty Father ang nagsabi kay Samuel, pag sinabi ni Almighty Father, ginagawa niya yon. And all those signs came to pass that day. Nabigyan ng bagong puso si Samuel. Hindi to literal, no? Kundi yung puso na susunod or obedient. Dahil tayo, pag tayo ay followers of Jesus Christ and the Almighty Father, yung Holy Spirit nasa sa atin, meron na tayong new heart. Iba na ang gusto natin sa buhay. Iba na ang goal natin. Iba na tayo. Hindi na tayo gaya ng dati
na gusto puro kasamaan, kundi gusto din natin mapasaya yung tatay natin. Lahat hingit natin ng advice kay Almighty Father. Trust in the Lord with all your heart, and lean not to your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. No? Alam niyo yun, di ba? Kabisado ba natin yun? Ano bang verse nga yun? Na sino yung kausap ko? Trust. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Para maging maayos yung path natin, kailangan natin si Almighty Father. Kaya para maging maayos yung path ni Saul, binigyan siya ng bagong heart ni Almighty Father. And all those signs came to pass that day. Verse 10, when they came there to the hill, there was a group of prophets to meet him. Then the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them. So si Saul, nag-prophesy siya. Kasama niya yung mga prophets. Kasi nasa kanila ang Holy Spirit of God. Verse 11, and it happened when all who knew him formerly saw that he indeed prophesied among the prophets, that the people said to one another, what is this that has come upon the son of Kish? Is Saul also among the prophets? Ano na nangyari sa anak ni Kish? Prophet ba si Saul? Bakit siya nagpa-prophesy? Kasama ng mga prophets. Naging kasapihan na yun ng mga tao noon. Kasi nagulat sila dahil si Saul hindi naman siya prophet, pero nagpa-prophesy siya kasama ng mga prophets. Verse 12. Then a man from there answered and said, but who is their father? Therefore it became a proverb, is Saul also among the prophets? Naging kasabihan, ano? So, gift of the Almighty Father. Alam naman natin na yung prophecy is one of the gifts of the Holy Spirit. Ibibigay sa iyo ng Holy Spirit yon kung willing si Almighty Father to give it to you. Ano ba yung mga gifts of the Holy Spirit? Faith. Kalimutan ko faith. Wisdom, knowledge. Gift of wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discerning spirits, or discerning different kinds of spirits. If it's the spirit from the Almighty Father, or if it's a bad spirit. Speaking in tongues. Hindi nagbabago si Almighty Father. Jesus Christ and the Holy Spirit, meron pa rin speaking in tongues. And interpreting the speaking in tongues. No? So, itong gift na to binigay kay Saul, prophecy. Verse 13, and when he had finished prophesying, he went to the high place. Then Saul's uncle said to him and his servant, where did you go? He said, to look for the donkeys. Nakita ngayon ni ni Saul, nakakabaliktad ako lagi. Nakita ni Saul yung kanyang uncle. Ang sabi sa kanya ng uncle niya, saan ka nagpunta? Sabi niya, to look for the donkeys. When we saw that there were nowhere to be found, we went to Samuel. Nung nakita namin na hindi namin makita yung mga donkeys, nagpunta kami kay Samuel. Sabi ni Saul kay uncle niya. And Saul's uncle said, tell me please what Samuel said to you. Sabihin mo sa akin. Sige na, sabihin mo sa akin kung ano sinabi sa ni Samuel. Kasi alam ng mga tao na pag ang isang tao ay nakausap ni Samuel, may importanteng mangyayari. Dahil alam nila na si Samuel ay servant of the Almighty Father. So pag ang tao kinausap ni Samuel, ibig sabihin merong revelation si Almighty Father.
may ipasasabi or may ipagagawa si Almighty Father. Kaya, curious itong uncle ni Saul. Verse 16. So Saul said to his uncle, he told us plainly that the donkeys had been found, but about the matter of the kingdom, he did not tell what Samuel had said. Pero yung tungkol sa pagiging king niya, na siya ay anointed as king of Israel, hindi niya sinabi sa kanyang uncle kung ano yung sinabi ni Samuel sa kanya. Ang binanggit lang ni Saul ay yung tungkol sa donkeys na nahanap na. Chismoso rin yung uncle niya na, no, ni Saul. Excuse. Verse 17. Then Samuel called the people together to the Lord at Mizpah. Ipinatawag ni Samuel yung mga tao sa Mizpah. And said to the children of Israel, thus says the Lord God of Israel, I brought up Israel out of Egypt. Kinausap ni Samuel ang mga tao. Sabi ni Samuel, at pinapasabi ni Almighty Father, ako ang nag-save sa mga Israelites from the Egyptians. I brought up Israel out of Egypt and delivered you from the hand of the Egyptians and from the hand of all kingdoms and from those who oppress you. Ako ang nag-save sa inyo sa lahat ng mga nangaapi sa inyo, nangaaway sa inyo. Ako lahat ang gumawa. Sabi ni Almighty Father. Pinasabi niya kay Samuel na inirelay naman ni Samuel sa mga tao. Ibig sabihin ni Almighty Father, He's faithful to His children. Wala siyang ginagawang masama sa mga anak niya. Lahat ibinigay niya kung ano ang gusto ng kanyang mga anak. Ibinibless niya. Iniingatan niya ang kanyang mga anak. Yun ibig sabihin ni Almighty Father. Verse 19. But you have rejected your God. Pero inayawan ninyo si Almighty Father, who Himself saved you from all your adversities and your tribulations. Sa lahat ng mga kalaban ninyo at sa mga paghihirap nyo sa buhay, ang nag-save sa inyo si Almighty Father, pero inayawan ninyo. And you have said to Him, no, set a king over us. At sinabi nyo pa kay Almighty Father na gusto nyo ng hari. Now therefore, present yourselves before the Lord by your tribes and by your clans. Ngayon, i-present nyo ang inyong sarili kay Almighty Father by tribes at by clans. At maghiwa-hiwalay kayo yung by tribe. Mag-segregate. By tribe, pag nakasegregate na kayo, by tribe, then by clan. Yun ang pinapasabi ni Almighty Father. Verse 20, and when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was chosen. So 12 tribes yon. So yung tribe ni Benjamin ang napili. Verse 21, when he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, after by tribe, by family naman ng Benjamin. O lahat naman ng mga Benjamites, asan ang family nila? So, naglapitan naman yung mga family ng Benjamites. Nakasegregate din sila, no? The family of Matri was chosen. So, nung nasegregate na by tribe, napili yung tribe ni Benjamin, and then nung nakalagay na yung tribe ni Benjamin, nahati na naman by family, yung family naman ni Matri ang napili. And Saul, the son of Kish, was chosen. After ng family ni Matri, napili naman, syempre, yung family naman ni Kish. Tapos hati-hati, no? Hanggang sa lumiit. Hanggang sa napili ay si Saul. But when they sought him, he could not be found. Hindi mahanap si Saul. Nagtago. Bakit nagtago si Saul? Kasi nga, di ba, merong insecurity si Saul. Kahit na siya yung pinakagwapo sa buong Israel, pinakamatangkad,
Ang tingin niya sa family niya, pinakamahina. So may insecurity si Saul. So ang tao, hindi dahil sa gwapo ka, hindi dahil sa matangkad ka, ano ka na, no? Tingin mo na sa sarili mo, okay ka na. Ganun, yung mga ganun tao. Kaya nga yung may mga tao, kailangan gumwapo ako, pag gwapo ako, okay na ako. Kailangan gumanda ako, kailangan ako na yung... Hindi, yung insecurity kasi, nasa sa loob yun. Nasa pagkatao yung insecurity. Wala sa physical appearance. May mga tao na hindi naman sila magaganda physically, no? Pero malalakas ang loob. So, wala yun sa physical appearance, ha? Pero lahat tayo, no? May insecurity. May insecurity ba kayo? Dami, dami insecurity. Pero pag kay Almighty Father, secured tayo. Siya lang ang makakapag-bigay sa atin ng contentment. Secured tayo sa ating tatay. Walang makapangbigay ng bubuo sa ating pagkatao. Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Sila ang bubuo sa atin. Verse 22, therefore they inquired of the Lord further, has the man come here yet? Kasi nagtatago nga itong si Saul. Alam niya nang siya yun eh. Alam niya nang siya eh. Asan na anak ni Kish? Si Saul. Siyempre naririnig niya yun, di ba? Siyempre gilingunan yung mga tao na hinahanap. Saan na ba yun? Baka nasa ilalim ng bato, kung saan man. Verse 22, therefore they inquired of the Lord further. Tinanong nila si Almighty Father, has the man come here yet? And the Lord answered, there he is, hidden among the equipment. Nagtatago sa mga equipment, sa likuran, nagtatago. Sabi ni Almighty Father. Hindi maririnig ng mga tao ang boses ni Almighty Father. Sino ang nakakarinig? Si Samuel. Kung nasa sayo ang Holy Spirit, maririnig mo. Kung nasa sayo si Almighty Father, si Jesus Christ, maririnig mo ang boses ni Almighty Father. Pero kung wala sa iyo, kung madumi tayo, hindi natin maririnig ang boses ni Almighty Father. Kung disobedient tayo, kung nag-worship tayo ng mga idols, graven images, tumatawag tayo ng mga patay na tao, necromancy, hindi maririnig ang boses ni Almighty Father. Kung may maririnig man kayong boses, voice ng wickedness yon. Kung wickedness ang ginagawa ninyo ng mga gawain, wickedness din na boses ang maririnig ninyo. Pero kung ang in line sa katuruan ni Jesus Christ at ni Almighty Father through the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit, ang madidinig nating boses ay boses ni Almighty Father, holiness and righteousness. There he is hidden among the equipment. Nakatago sa mga equipment. Kasi nga, insecure itong si Saul. Nahihiya siya. Verse 23, so they ran and brought him from there. And when he stood among the people, he was taller than any of the people from his shoulders upward. Nung tumayo siya, imagine nagtatago siya, pero siya pinakamatangkad. So nagtakbuhan yung mga tao at dinala siya sa harapan, no? At nung tumayo na siya kasama ng ibang mga tao, pinakamatangkad siya. Pag tinanong, asa na si Saul? Si Saul yung pinakagwapo, yung pinakamatangkad sa buong Israel. Verse 24, and Samuel said to all the people,
To see him whom the Lord has chosen. Nakita niyo ba kung sino yung pinili ni Almighty Father? That there is no one like him among all the people, na walang katulad siya na sa buong Israel. Wala siyang kamukha. Nakita niyo ba yung pinili ni Almighty Father na magiging hari ninyo? Wala siyang katulad. There is no one like him among all the people. Matangkad siya. Siya yung pinakamatangkad. Siya yung pinakagwapo. Yun ang pinili ni Almighty Father na king. First king of Israel. Huh? So, ito ay nangyari noong 1050 BC. Kasi yung pagra-reign as king ni Saul ay 1050 BC to 1010 BC. So, 40 years nag-reign as king si Saul. Si David naman, 30, 50, na? 50 ba tong si David? Si Solomon din, 40, 30, 40 din, si David. Ay, si Rose. So, 40 years na nag-reign as king si Saul. Bago siya napalitan ni David. And Samuel said to all the people, do you see him whom the Lord has chosen? That there is no one like him among all the people. So all the people shouted and said, long live the king. Or may the king live. Verse 25, then Samuel explained to the people the behavior of royalty and wrote it in a book and laid it up before the Lord. And explained ni Samuel sa mga tao kung ano ang behavior ng royalty, kung ano ang maibibigay, kung ano dapat ang sweldo, kung ano ang kung paano nila dapat tratuhin ang king. Na binanggit naman, di ba, ni Samuel sa mga tao, inulit-ulit yon yung behavior ng royalty. Siya yung pipili ng mga soldiers, siya yung pipili ng mga tauhan, siya yung pipili ng kung ano mang mga pagkain, meron siyang mga servants, no? Samantalang, nung kay Almighty Father, wala silang ganon. Kung si Almighty Father ang nag-reign as king, pero dahil sa gusto nila ng king, ayaw nila kay Almighty Father, ibinigay ni Almighty Father. Pero may condition yun, explain the people the behavior of royalty and wrote it in a book and laid it up before the Lord. And Samuel sent all the people away, every man to his house. Pinauwi na ni Samuel ang mga tao. Nung naipresenta na si Saul as king at nung explain ni Samuel sa mga tao kung ano ang behavior ng isang royalty. Verse 26, and Saul also went home to Gibeah, and valiant men went with him. So, meron ng mga tauhan, si Saul, sumama na sa kanya. And valiant men went with him, whose hearts God had touched. No, ng mga pinili ni Almighty Father na sumama na kayo kay Saul. Total, king na si Saul. Kayo na yung magiging assistant ni Saul kung anong ang utos ni Saul. Gawin nyo. Verse 27. But some rebels said, how can this man save us? So, syempre, may mga naysayers. Hindi mawawala yun. Hindi mawawala yun sa mga tao, mga kontrabida. Verse 27 of 1 Samuel chapter 10. But some rebels said, how can this man save us? So they despised him
and brought him no presents, but he held his peace. May mga inggit. Bakit ito? Ba't siya napili? Paano niya masisave? Gwapo lang siya, matangkad lang siya, pero mas magaling ako. May mga ganun, di ba? Ganun na ugali ng tao. Mas matalino naman ako sa kanya, bakit siya ang pinili? Mas malakas naman, mas malaki ang muscle ko sa kanya, bakit siya ang pinili? Tangkad lang ang meron siya, gwapo lang ang meron siya, pero tanggalin mo yung tangkad niya at kugwapuhan niya, anong meron siya? Wala, kaya dapat ako maging hari. So may mga ganong klaseng tao noon hanggang ngayon. Bakit yung tribe ng Benjamin ang napili? Hindi naman yung, ang dami namang kasalanan na. Bakit maraming mga taong magtatanong, hindi lahat mag-a-agree. Mga kontrabida sa buhay. Hindi mawawala. So kung noon, may mga taong kontrabida hanggang ngayon. Pero kung may mga tao na umaayaw sa atin, ano ang gagawin natin? But he held his peace, or he kept silent. Ganun ang ginawa ni Saul. Tahimik lang siya. Kung ayaw sa kanya ng tao, wala siyang magagawa. Hindi naman natin mapipilit eh. Kung sa inyo, may ayaw sa inyo na tao, wala tayong magagawa. Hindi natin mapipilit. Ang importante, gagawin natin yung ipinapagawa sa atin ni Almighty Father. Yun ang gagawin natin. Susundin natin ang sinasabi ng tatay natin sa atin. Dahil ang importante, yung validation ni Almighty Father kaysa sa validation ng mga tao. Dahil si Almighty Father, siya ang ating creator. Siya ang nagde-determine kung ano ang ibibigay niya sa mga tao. Hindi tayo. Kaya kay Almighty Father tayo magtitiwala. At hindi tayo magiging anxious kung ano man ang tingin ng tao sa atin. Dahil si Almighty Father, siyang importante. Si Jesus Christ ang importante at ang Holy Spirit. No? So marami tayong natutunan dito. Akala ko din wala. Actually, bakit babasahin ko itong 1 Samuel, Book of Samuel? Kwento to ni ano. Baka wala akong matutunan dito. No, honestly, gano'n, no? Story to eh, ni ganyan eh, ni Samuel eh. Alam ko na to, story to, ganyan. Pero may matututunan pala ako. Sabay-sabay tayo natututo. Hindi ko lang alam kung natututo kayo. May natututunan ba kayo? Kasi ako, pag nababasa ko to, natututo ako, nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Lalo ko siya nakikilala. Nakikilala ko yung kanyang katangian, yung kanyang kabaitan. Yung holiness ng tatay natin, yung mapagmahal siya. Ibibigay niya para sa kanyang mga anak. Kahit si Jesus Christ, ibibigay niya para sa atin dahil tayo ang kanyang inheritance. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, mahal na mahal niya si Almighty Father. Gagayahin natin si Jesus Christ. Utmost respect and love, loyal si Jesus Christ, faithful to the Holy God. Kaya si Jesus Christ, itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ above all names. At ibigay niya kay Jesus Christ ang power, authority, and dominion in heaven and on earth. Lagi tayo magpe-pray. Kausapin natin yung tatay natin, maririnig natin ang boses niya. Kausapin natin si Jesus Christ. Maririnig natin ang boses ni Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.